Mahirap magkwento dahil alam kong marami sa inyo ang husgahan ang pagkatao ko. Pero dumating na ako sa puntong tama na ang pananahimik ko. Gusto ko na ring ilabas kung ano man ang lihim ng pagkatao ko. Itago niyo ako sa pangalang Miko. 29 anyos na ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako'y 20 anyos pa lang. Bale, 9 na taon na ang nakakaraan. Ganito, nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Miko, pag dumating ang mami mo at tinanong niya ako, sabihin mo sa kanyang hindi mo alam kung saan ako pumunta. May gimmick ang mga tropa. Ayaw kong sabihin sa kanya, alam mo na ang ugali ng mami mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha, Miko? Ang wika ni Daddy. Daddy, ganyan ka na lang ba palagi? Lagi na lang tropa ang iniintindi mo. Parang wala kang pamilya. Hindi ka man lang maglaan ng oras para sa amin ni Mami. Wala ba kayong planong baguhin ang ugali nyo? Ang sagot ko naman. Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Wala kang pakialam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Malaki ka na. Kayang-kaya mo na ang sarili mo. Sige na, bago pa uminit ang ulo ko. Maiwan na kita. Baka ano pang magawa ko. Ang galit na sambit niya. Daddy, yan ang mahirap sa iyo eh. Ang hilig mo umiwas sa mga issue. Kaya hindi na kayo nagkakaintindihan ni Mami dahil sa ugali mo. Naintindihan ko siya kung hindi maawat ang bunganga niya. Paano ba naman kasi? Ganyan ka din na asawa niya. Parang patapon na ang buhay mo. Hindi nga tayo kinakapos sa financial. Pero, kapos na kapos naman sa pagmamahal ang pamilyang ito. Walang silbi ang pera. Ang sad ko. Nagpupuyos sa galit si Daddy bago niya ako iniwan. Maya-maya pa ay dumating naman si Mami. Oh, anak, ba't ganyan ang itsura mo? Ang pag-aalalang tanong ni Mami. Wala po, Mi. Huwag niyo na akong intindihin. Ang sagot ko. Ikaw talagang bata ka. Si Daddy mo pala nasaan siya? Ang tanong niya. Si Daddy po ba? Hindi ko po alam eh. Nakatulog po kasi ako. Paggising ko wala na siya. Hindi ko na hinayaan na magtanong pa ulit si Mami. Dahil hindi ko na alam kung paano pagtakpan ang daddy ko. Hindi ako sanay sa buhay na magulo. Dati-dati kasi, hindi naman sila ganoon. Namulat ako sa isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Nagsimula ang lahat ng ito nung lumipat na kami ng tirahan. Hindi ko masisi ang mga tao sa aming paligid dahil hindi naman na bata si Daddy. May isip na yun. Alam na niya ang mabuti at masama. Sadyang ginusto rin niya ang buhay na tinatahak niya. Kahit alam niyang ikakasira pa ito ng kanyang pamilya. Walang kwenta ang mga kaibigan ng daddy ko. Wala silang pangarap sa buhay. Kontento na sila kung anong meron sila. Hindi nila iniisip ang kinabukasan. Basta ang alam nila, mag-enjoy lang. Sa kalagayan ng aming pamilya, naawa ako kay Mami. Dahil tuluyan nang nakalimutan ni Daddy ang asawa at anak niya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagtungo ako sa kusina at dito ko naabutan si Mami. Hawak niya ang kutsarita habang dahan-dahan na
hinahalo ang kanyang kape. Mi, ang lalim naman po ng iniisip mo. Hayaan mo muna si Daddy. Naniniwala po akong mababago din yun. Hindi naman siya ganun eh. Sadyang malakas lang ang hatak ng mga tambay kaysa sa pamilya niya. Kaya ganun ang nangyari. Baka naman may hinahanap siya na hindi mo na kayang ibigay. Ang sad ko. Anak, kung talagang ayaw niyang sumama sa mga kaibigan niya, pwede naman siyang umiwas. Hindi naman hawak ng ibang tao ang isip niya eh. Ang sabihin mo, sadyang gusto rin niya ang ginagawa niya. At yung sinabi mong hinahanap niya, malamang gusto lang niyang mabuhay ng walang iniisip. Yun bang parang binata? Bahala siya kung ano ang gusto niya. Basta ako, hindi na ako makikialam pa. Pagod na rin akong intindihin siya, Miko. Ramdam ko at kitang-kita ko ang kalungkutan ng aking ina. Kaya naisipan kong kausapin si Daddy ng masinsinan. Pagkatapos naming kumain ni Mami, pumasok na siya sa kanyang trabaho. Bale, si Mami ang namamahala sa negosyong naipundar nila. Samantalang si Daddy, hayun, masaya sa buhay kasama ang mga tropa niya. Lumipas pa ang mga ilang taon na ganito ang senaryo ng buhay namin. Hanggang sa isang araw, nalatnan kong nagsasagutan ang mga magulang ko. Cora, 10,000 lang ang hinihingi ko. Maliit lang na halaga yun. Bakit hindi mo man lang kayang ibigay? Pinagdadamutan mo na ako ngayon ha. Hindi porket malaki na yung anak mo at hindi mo na kailangan ang tulong ko. Ang sigaw ni Daddy. Ben, hindi naman sa ganun. Kaya lang, nalulugi na ang negosyo dahil sa mga bisyo mo. Ang hilig mo kasing mangupit. Buti sana kung tumutulong ka. Wala eh. Mas inuuna mo kasi yung mga kaibigan mo. Teka, nasaan yung mga tropa mo? Doon ka dapat humingi. Bakit ako ang kinukulit mo? Ang sigaw din ni Mami. Alam mo, Cora, hindi ko alam kung bakit naging ganito na ang trato mo sa akin. Hindi ka naman kasi ganito noon. Ang sweet-sweet mo sa akin noon. Ang bait-bait mo. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit ka nagkaganito. Ang tanong ni Daddy. Wow ha! Talagang ako pa talaga ang tinanong mo? Kung bakit ako nagkakaganito? Gusto mong malaman kung bakit ako ganito ngayon? Dahil sa mga ginagawa mo diyan sa ugali mo. Kapal din ng mukha mo eh, no? Ang lakas ng loob mong sabihin ang mga yan. Lumalabas na ngayon na napakabait mo, napaka-inosente, at hindi mo alam yung mga ginagawa mo. Pwede ba? Ben, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Ang wika ni Mami. Dahil sa akin ba talaga? O dyan sa ampun mo? Sinabi ko na kasi sa'yo noon eh. Ibalik mo na yan sa bahay ampunan. Ayaw mong makinig. Alam mo, noon pa man, nararamdaman ko nang yan ang malas sa buhay natin. Nung wala ang salot na yan, hindi naman tayo ganito. Pero, nung nandito na siya, wala na. Nagkandaletsa-letsa na ang pamilya natin. Ang sagot ni Daddy. Dahil sa mga narinig ko, para akong nabingi at hindi makagalaw. Pero, hindi ko pwedeng palampasin na ang narinig kong isa pala akong ampun. Daddy, Mami,
Totoo po ba ang mga narinig ko? Totoo ba yung narinig ko na isa akong ampon? Ang tanong ko. Miko, anak, magpapaliwanag ako. Iwan mo muna kami ng daddy mo. Mag-uusap lang kami. Ang sambit ni Mami. Ang labo mo naman, Miko. Narinig mo na nga, di ba? O, bakit mo pa tinatanong? O baka gusto mong uulitin ko pa? Ampon ka, Miko. Kung tatanungin mo kung sino ang mga magulang mo, hindi namin alam dahil kinuha ka namin sa bahay ampunan. Hayan na. Okay na siguro sa'yo. Sige na, umalis ka muna. Ang sabi ni Daddy. Masama ang loob ko sa kinikilala kong ama. Kaya pala ganon ang trato niya sa akin. Hindi naman pala niya ako tunay na anak. Umalis ako sa bahay na yon na may hinanakit sa puso ko. Sinubukan pa ni Mami na pigilan ako dahil alam niya kung saan na naman ako pupunta. Pupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko at iyayain ko silang uminom sa tabing ilog. Nung kumpleto na ang mga tropa, nagtungo na kami sa tabing ilog. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman na isa pala akong ampon. Miko, Brad, anong problema mo? Bakit biglaan to? Ang tanong ni James. Hindi ko kasi kayang tanggapin ang nalaman ko. Hindi ko alam kung prank lang to eh. Nagtalo kasi ang mami at daddy ko. At narinig kong isa pala akong ampot. Ang sakit eh. Kaya pala ganun si daddy. Ang sagot ko. Talaga ba, Miko? Huwag kang masad. Alam mo, kung ako sa'yo, dapat nga masaya ka eh. Dahil hindi kayong mag-ina ni Aling Cora na kinikilala mong ina. Dude, ang sexy. At wow ha, ang puti. Hayop naman o, Miko. Maganda pa. Naku, package na, Brad. Ang saad naman ni Leo. Si Leo, ang super babaero sa amin. Kahit matanda na, pinapatos pa rin. Walang masamang tinapay, ika nga. Tarawa na lang ako sa sinabi niya ngayon. Lalo na, nung sumang-ayon naman yung mga iba pang kaibigan namin. Hindi ako nagalit sa mga sinabi nila dahil totoo naman. Wala naman kasi silang anak. Kaya yung katawan niya parang dalaga pa rin. Napasarap ang kwentuhan namin ng mga tropa ko. At hindi namin namamalayan na lumipas ang mga oras. Maghating gabi na. Medyo tinamaan na kami sa alak na ininom namin. Dahil sa mga tropa ko, pansamantala kong nakalimutan ang problema ko. Pero, yung galit ko sa kinikilala kong ama, hindi yun nalis. Sa kalagitnaan ng aming pagsasaya, nung dumating si Mami. Sinasabi ko na nga eh, nandito kami ko. Halika, umuwi na tayo. Maghating gabi na, ang turan ni Mami. Speaking of the angel, nandito na ang susundo sa'yo, Miko. Sige Brad, mauna na kami. At tita, sige ho, kayo na lang ang bahala kay Miko. Ang turan ni Leo. Sabay na nga silang umalis at naiwan nga kami ni Mami. Hindi ko napigilan pa yung mga kaibigan ko dahil alam kong sinadya nilang iwan kaming dalawa. Anak, halika na. Sorry ha,
kung nilihim namin ang pagkatao mo. Ayaw kasi namin na dumating sa puntong ganito. Kasalanan ko to eh. Kung binigay ko na sana ang hinihiling ng daddy mo, hindi na sana niya sabihin ang lihim na iniingatan ko. Tara na anak, sana mapatawad mo ko, ang sambit ni Mami. Bakas sa mukha nito ang sobrang pagsisisi. At ganoon na rin yung paghingi niya ng tawad. Mami, inaamin ko po, nung narinig kong isa pala akong ampon, halos hindi ako makapaniwala. Pero ngayon, tanggap ko na ho. Huwag kang humingi ng tawad. Ako nga ang dapat na patawarin mo sa gagawin ko ngayon. Ang sagot ko, at namumuhay na ang mga mata ko habang nakatitig sa aking kinikilalang ina. Anak, salamat ha. Dahil naintindihan mo na ang lahat. Tanggap mo na kung ano ka. Kinuha ni Mami ang isa pang bote ng alak at agad niyang ininom yun. Alam mo ba, kinakabahan ako. Nag-aalala, baka kasi magalit ka dahil nilihim namin ang pagkatao mo. Tama na nga ang drama na yan. Cheers! Mag-celebrate tayo, ang wika niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-inuman kami ni Mami. Masaya kaming dalawa habang pinagsasaluhan ang alak. Ang alam ko nun, hanggang dun lang ang kaya naming gawin. Pero, nung may amats na rin si Mami, dito na naging malikot ang mga kamay niya. Pinapatong niya ang kamay niya sa hita ko at may papisil-pisil na rin. Hindi kami magkatugo. Wala kaming koneksyon sa aming dalawa. Kaya iba yung nararamdaman ko. Oo, sasabihin niyong wala akong utang na loob sa taong umaruga sa akin. Pero bugso ng aming damdamin kung bakit kami nakagawa ng hindi maganda. Dagdag pa niyan ang galit ko sa kinikilala kong ama. Siniil ko ng nag-aalab na halik ang taong tinuring kong ina sa mahabang panahon. Oo, tama ang narinig ninyo. At ang hindi ko inaasahan, gumanti rin siya. At dito na nag-umpisa ang lahat. Hanggang sa natagpuan namin ang aming mga sariling parang wala na sa katinungan. Oo, pareho na kaming nakalimot. Pagkatapos ang lahat, mabilis naming inayos ang aming mga sarili. Dali-daling umalis si Mami at naiwan akong nag-iisip. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko yon. Tuliro ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala na akong mukhang iharap pa kay Mami. Magsisiman ako ng paulit-ulit. Wala na akong magagawa. Dahil sa nakagawa ko na hindi maganda. Ewan ko kung bakit nagpadalos-dalos ako. Pero kahit anong gawin ko, wala na. Tapos na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nung mga sandaling yun, nagpasya akong umuwi muna. Kinuha ko yung mga gamit ko. Nakituloy muna ako sa bahay ng isa sa mga kamag-anak ni Mami. Mabait, si Tio Cardo. Wala man lang akong narinig na salita mula sa kanya. Sa katunayan, si Tio na rin ang tumulong sa akin para makahanap ng trabaho. Sa ngayon, maayos na ang buhay ko. Bagamat malayo na sa mga taong tinuring kong mga magulang, hindi na ako muling bumalik sa kanilang poder. Sinubukan kong pumunta sa bahay ampunan
Nagbabaka sakaling magtanong kung ano nga ba ang tunay kong pagkatao at sino yung mga magulang ko. Sa kagustuhan kong maging buo na rin sana ang pagkatao ko. Kaya lang, kahit anong gawin ko, wala silang alam. Dahil nakita lang daw nila ako sa mismong gate sa bahay ampunan. Wala na. Wala nang pag-asa. Kaya ang ginawa ko naman, hindi na ako nagpumilit pang alamin ang pinagmulan ko. Tutal, masayang masaya na ako ngayon. Diyos na lang ang makakapagsabi kung makikita ko pa ba ang mga magulang ko. Sa ngayon, dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Miko.